Magandang araw mga ka-recipe. So for today's video ay magluluto naman tayo ng creamy at masarap na carbonara. Bale yung sauce nga pala ng ating carbonara is homemade lang. So ako lang yung gumawa, hindi ako bumili ng sauce na nabibili sa mga supermarket. So nagpakulo na rin syempre ako dito ng pasto. Ito yung mga sangka. Meron akong broccoli, butter, at syempre may hipon, may bawang, may sibuyas, may evaporated milk. And then, meron ako ditong hotdog at saka egg yolk. Pero kung kayo syempre yung magluluto ay nakadepende na sa inyo kung anong sangkap yung gusto nyong gamitin. Pwede kayong gumamit dito ng chicken or ham. Marami nung nabibili sa mga palengke. At dahil nga bago yung aking beauty, so medyo na-excited akong magluto. Kaya dito ako nagluto sa aking balcony. Luto now, linis later. So mag-start na tayo magluto. Naglagay ako ng butter. Mas maraming butter, mas masarap. So una ko ang ginisa syempre yung bawang and then yung sibuyas. So depende na sa inyo kung anong gusto nyong unahin. Malalaki na kayo. And then, nigilisa ko na rin yung mga hotdog. Dahil nga medyo frozen ito, so toasted natin ng konti. At dahil nga hindi tayo gagamit dito ngayon ng meat, so ang gagamitin ko ay seafood. So meron ko dito 3 pirasong hipon. Pero kung wala kayong hipon, pwede hindi nyo nalagyan. Pwede rin pala kayong gumamit dito ng tuna, yung flakes and oil na nabibili sa mga supermarket. At dahil nga hindi tayo gagamit dito ng carbonara sauce, so ito yung pinaka magiging sauce ng ating carbonara. Meron ako dito 1½ cup ng evaporated milk. And then, yung apoy ko dito is hininaan ko na lang kasi mabilis lang itong masunog. So naglagay na rin ako dito ng pampalasa, paminta. Mas maraming paminta, mas masarap pero wag naman sobra. Naglagay na rin pala ako dito ng konting chicken powder. So ito yung magpapa-creamy sa ating sauce. So meron ako ditong egg yolk, 1 piraso. Bale sa 1½ cup ng evaporated milk. So naglagay lang ako dito ng 1 pirasong itlog. Pero syempre kung marami kayong sauce, dagdagan nyo yung egg yolk para mas ma-creamy. At kung mapapansin nyo, creamy na yung ating sauce. So naglagay na rin pala ako dyan ng cheese. At para pampakulay at mas masarap na rin yung ating carbonara sauce. So naglagay ako dito ng broccoli. So itong broccoli optional lang din naman. Kung wala kayong broccoli ay pwede hindi nyo lagyan. Meron lang kasi ako sa ref kaya sa naman masayang. So inilagay ko na lang siya dito para mas healthy ang aking carbonara. Pagkatapos nga niyan ay eto na. Luto na yung ating creamy at napakasarap na carbonara sauce. At hindi mo na kailangan bumili ng carbonara sauce na nabibili sa grocery. At ito pa makaka-make sure ka na wala siyang preservatives. At dahil nga yung aking pasta is half cook lang, so isinama ko na rin siya dito sa sauce para mas kumapit yung lasa. Mas masarap kasi kapag kapit na kapit yung sauce doon sa ating pasta. O diba ang sarap? O kung mapapansin nyo, sobrang creamy na niya. So inululuto ko lang to ng mga 1 minute para naman hindi mo overcook yung ating pasta. At pagkatapos nga ng 1 minute ay eto na, luto na yung ating creamy at masarap na carbonara. O diba sa murang halaga lang ay makakakain ka na ng mura at pasarap na carbonara kahit wala kang sauce. At ito na talaga yung pinaka-exciting na part, ang kainan time. So naglagay na rin ako sa plato ko na makakain na kasi medyo gutom na rin ako ng mga time na yan. At dahil nga low budget ito, pero ito ay hindi papahuli sa sarap. Ang sarap talaga. Kaya naman pwede mo nga pala rin itong ipangtinda kung mahilig kang magtinda-tinda na for sure kikita ka rito kasi mura lang nga yung magagastos mo dito. So ito na, kain na po tayo at ito na nga, solve na nga naman ang aking merienda. So alam ko na nagki-cravings ka na rin. So syempre, ang dapat mong gawin ay pumunta ka na sa palengke at mamalengke ka nang makapagluto ka na rin ng masarap na carbonara. Yun lang for today's video. Salamat po sa panonood. Follow for more recipe. Bye everyone. God bless. Salamat.